meron talagang accountability sa ilalim ng batas. Marami kasi ang nagkakalat ng disinformation o maling impormasyon na pagka minor de edad ay walang pananagutan. In fact, mga bata mismo ang nagsasabi, gawa na rin siguro ng maraming mga ikinakalat na maling impormasyon na pagbata at nagkasala ay walang pananagutan. Hindi pwede silang managot, sila ay dapat pinapakawalan, etc. At maliwanag, hindi yan ang sinasabi ng batas. Hindi po yan. Ang pinakalayunin kasi nung batas, Senator, ay dapat hindi nangyayari yung mga ganitong bagay at hindi siya nauulit. Yes. So, In fact, sa ilalim ng batas, pagka pinakawalan mo yung minor de edad na nagkasala, ay ito ay kontra sa batas at pwedeng panagutan. Kasuhan itong mga nagsasabi at pinakakawalan ang mga nagkasala. Dito sa kasong ito, right now, they're in the custody of... ngayon ay ongoing pa po kasi yung investigation. So, nandun muna sila sa custody ng police pero inaayos na rin po ang pag-refer nila sa Bahay Pag-asa na maaari nila paglagyan. At ipapaliwanag natin ng husto, hindi sila maaring pakawalan. Hindi po. Lalo na ang kaso ay heinous crime. Yes po. And sa batas ng Juvenile Justice Law, pagka heinous crime ang kaso, ay maaring minimum Of 1 year po. of 1 year ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan. Tatanggalin po yung kalayaan nila. Tatanggalin ang kalayaan ng korte, ng mahistrado. Ang minimum 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging progreso nung kanyang kaso. Opo, no? tama po yun. So, uulitin natin, hindi dapat pinapakawalan ang mga menor de edad na nagkasala. Mali yun. At kontra yun sa batas. Ang pangalawa, pagka menor de edad, hindi daw 15 anyos pataas, ay walang criminal liability. Meron Hindi po. rin yan tama. Opo, ang ano kasi ngayon, parang sinasabi nila dapat above 15, below 18 with discernment. Yes. So conditional siya na criminal liability. Pero ang napapansin namin, base sa mga interviews namin at mga research, usually pag above 15 na, meron na po talaga siyang discernment. So exceptional po yun na walang discernment ang above 15. So usually, meron po talagang kaso ang mga above 15. In fact, in many cases in the last 3-4 years, below 18, above 15, nasentensyahan ng guilty Yes at naparusahan at ngayon ay mga nakakulong. Yes po, meron pong mga instances na ganun. Hinihintay lang po, kung hindi po talaga sila may rehabilitate base sa assessment ng social worker at syempre ang judge naman ang magde-decide niyan, talaga pong isa-serve na nila yung yung do the time o do the crime, do the time, yung time isa-serve na po nila. Yes. So ganun din, no? Merong mga kaso aktwal na mga menor de edad, nagkasala, heinous offenses, na dahil nga they acted with discernment, ibig sabihin, parang, kumbaga, adult, alam nila ang tama at mali, ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang ay nakapiit dahil nga dito sa kasalanan at yung kanilang violation ng mga batas natin. So, again, uulitin natin, hindi totoo at hindi tama na sabihin itong mga nagkasala ngayon sa kasong ito sa Tacloban ay dapat pakawalan. Kontra sa batas yan at pag pinakawalan sila, mananagot sila. Meron silang criminal liability yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. So, maliwanag po yun. Huwag po tayong maniniwala dun sa mga hindi tamang impormasyon. At, uulitin natin, may mandato sa batas na kapag kayo ay pamilya ng biktima, mandato na bibigyan kayo ng aruga, alalay, suporta ng DSWD.
So importante din 'yan, Yes po, sir. no? Hindi tamang sabihin na walang pananagutan ng DSWD sa pagsuporta at pagbigay ng assistance sa mga pamilya ng biktima ng children in conflict with the law. I understand dito 3 ang namatay Yes po. at 9 ata ang injured, no? So lahat 'yan ay meron ding responsibilidad ang DSWD na bigyan sila ng alalay at suporta. Yung ano rin, dapat din maging malinaw tayo kung paano yung proseso ng pagtrato doon sa 2 bata. Kasi magkaiba sila. Kasi yung juvenile justice, sir, di ba? Yung ano naman siya it's a procedural law. Yes. Yung karamihan sa kanya na sinasabi niya, kahit anong krimen, pag bata, ganito yung proseso. So pag below 15, kahit na hindi pwedeng kasuhan, hindi ibig sabihin walang pananagutan. Yes. Oo, usually, dahil ilagay na lang natin academic discussion dahil ayaw nating pangunahan yung korte. Pero dahil ito ay heinous crime talaga, mukhang murder yung nangyari at serious physical injuries, yung sa serious crime, ang maaaring gawin ng public attorney at helping yung social workers natin is mag-file sila ng petition for involuntary commitment. So para kunin yung bata sa kanyang mga magulang, sa kanyang komunidad. So mahihiwalay talaga siya. Tatanggalin siya ng estado natin. Sasabihin ng estado, wala ka na sa magulang mo, ako na ang magbabantay sa'yo. Tapos noon, kukunin yung kanyang kalayaan. Yes, So yes. ibang-iba ito kasi pag ang napagbintangan ay adult, kailangan mong mag-file ng criminal case, kailangan mong i-prove yung proof beyond reasonable Yes, doubt. yes. Meron pa ba ng proof beyond reasonable doubt? Meron pa, no? Oo, para malagay sa piitan ng isang bata. Pero ito, petition for involuntary commitment, which is just a summary procedure, pwede yang i-decide ng korte within 72 hours, matatanggal na yung kalayaan ng bata. So, at ano yung accountability niya dito pag ganito, isa-subject siya sa intensive intervention. Structured yun na talagang susundin niya yan araw-araw habang nandoon siya para ma-rehabilitate siya. So isa yun sa mga accountability na kailangan niya gawin. Sumunod siya doon sa intensive program na ibibigay ng Bahay Pag-asa. Yun yung pinaka Sa 14 years old. penalty. Accountability na rin. Oo. No? Doon yung pananagutan. Merong pananagutan. Tapos magkakaroon din siya, mag-undergo siya ng mga counseling, psychiatric evaluation kasama din doon kasi importante na maipakita niya yung ano ba yung naging epekto nung ginawa ko yung ginawa niya doon sa mga tao at pangalawa, kailangan magkaroon siya ng remorse. Yes. Yung pagkilala ng kakulangan o siya'y nagkasala. Na siya'y nagkasala. Oh. And then, yung isa pang usapin siguro is dapat din ipaliwanag sa ilalim ng batas, hindi ba? Yes po, sir. Na pag napatunayan nagkulang ang mga magulang sa sabihin natin naging pabaya, Yes. meron din pananagutan. Meron din, sir, Civil. At minsan, pag talagang grabe yung neglect o talagang tinuruan nila hindi dito sa, hindi sa kasang ito, pero in general, kung nakitang tinuruan nila yung bata na gumawa ng krimen, pwede ring kriminal. Yes, In fact, pwede ring, natatry din siguro yung RA 7610, yung Special Protection for Children Against Exploitation, Discrimination, and Abuse. Child abuse, oo. Oo, na meron nga doong kriminal na kaso pag masyado mong na-neglect yung bata. So, maaaring tingnan natin, ano bang klaseng neglect yung ginawa na na-push yung bata na gumawa ng krimen, maaari din silang kasuhan doon. Kaya nga yung mga magulang, hindi lamang hindi totoo na walang pananagutan ang mga bata. Hindi totoong dapat silang pakawalan. At isa pa sa mga magulang, pwede kayong managot. Maging danyos perwisos, even criminal liability. Kung kayo ay nagkulang sa pag-alaga at kayo ay naging sangkot o kasabwat dito sa naging hindi tamang pagkilos ng mga bata. So even adults are parents, di ba, can be held liable. At halimbawa may danyos, yung mga magulang ang mananagot doon sa civil liability. Meron yung magulang ang maaaring managot doon.